So mga sikreto upang bumalik muli ang mataas na interes sa iyo ng isang lalaki gamit ang no contact rule. Para sa mga OFWs natin dyan, ito para sa inyo ang isang mariing payo na kailangan nyong gawin sundin upang makamit nyo uli yung mataas na interes sa inyo ng isang lalaki. Kung kayo man ngayon, sa inyong relasyon, yung tipong habol ng habol, yung tipong hanap ng hanap sa isang lalaki, yung tipong tinatanong kung laging nasaan siya. Ngayon mga kamamay, hindi niyo na kailangan gawin yan kasi ngayon, simula o kung sisimulan mo ngayon ang mga tips na ibibigay ko sa inyo, malamang sa malamang, muling babalik ang mataas na interes sa iyo ng isang lalaki gamit ang no contact rule. Kung kayo man ay magkalayo, kung kayo man is LDR, ito ang maganda nyong kailangang gawin. Pero mga kamamay, bago po natin ito simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po, nakaka-relate kayo sa mga love advice. Kung nakakatulong ito, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po sa ibaba. So kung nagawa nyo na po yan, so simulan na po natin kaagad to at para maliwanagan po kayo sa mga dapat nyong gawin. So papaano nga ba? Paano nga ba muling babalik ang mataas na interes ng isang lalaki sa iyo gamit ang no contact rule? So number 1, maging tahimik at manatiling misteryosa. Hinahayaan nyo dito mga kamamay na ang sarili niyang isipan ang lumason sa kanya. Kamamay, anong ibig mo sabihin? Parang ang lalim naman nito. Hinahayaan mo na yung isipan niya ang mag-isip ng mag-isip sa iyo. Yung isipan niya mismo ang lalason sa kanya. Yung tipong tahimik ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka nagpaparamdam. Alam niyo minsan, yung katahimikang yan mga kamamay, yan ang nagsisilbing ingay sa kanyang tenga. Yung tipong magtatanong siya, bakit wala kang paramdam? Yung tipong magtatanong siya, bakit hindi ka available? Yung tipong magtatanong siya, bakit hindi ka matawagan? Maraming tanong ang sasagi at papasok sa isang lalaki pero ikaw, nananatili kang tahimik, misteryosa sa kanya. Kung siya palaging nagloloko, ikaw, ngayon, manahimik ka. Yung tipong dating maingay ka, yung tipong dating ikaw yung habol ng habol, yung tipong dating ikaw yung tawag ng tawag. Sa isang iglap, sa isang araw pagising niya, nawala na yung dating ikaw. Yung dating ikaw na bigla na lang napagod ngayon, iisipin ka niya, magtataka, magiging misteryosa ka sa kanyang isipan kung bakit ka naging ganyan. At maraming mga senaryo sa kanyang isipan ang malilikha, makakatha. Sino kayang kasama ng babae na to? Bakit hindi ko siya matawagan? Bakit out of coverage tong babae na to? Maraming maiisip yung lalaki. Which is, hindi mo naman sinasabing isipin niya, pero siya mismo ang gagawa ng senaryo sa kanyang utak para isipin ka. Sa ganyang paraan mga kamamay, ha? Sa pananahimik ninyo, lalaki na mismo ang lalason sa kanyang isipan para lagi kang isipin. Para laging hindi mawala ang interest niya sa iyo. Diyan siya ngayon matatakot. Diyan siya ngayon magtataka. Diyan kanya ngayon hahabulin. Kaya mga kamamay, ang pananahimik niyong ganyan at pagiging misteryosa nyo, o kaya naman pwede kayong mag-ayos, mag-post kayo sa social media. Okay? Pakita nyo yung pagiging blooming ninyo. Naku, lalong-lalo nang hindi magkaintindihan yung mga lalaki na yan. Tapos, hindi ka madalas magparamdam, makakatulong yan para bumalik yung mataas na interes ng isang lalaki sa inyo gamit ang no contact rule. So next, i-upgrade mo ang value mo sa social media. Yes mga kamamay, kailangan nyo po itong gawin. Bilang OFW, huwag kang magpo-post ng mga malulungkot na kanta. Ipakita mo na basic ka. Basic ka sa pag-aayos, sa pagpapaganda, sa pag-i-improve ng sarili mo. Ang layunin natin dito mga kamamay is ipaisip sa isang lalaki na mas nag-improve ka simula nung nawala siya. Na mas nag-blooming ka simula nung lumayo siya sa iyo. At mas nag-improve, naging maganda ang buhay mo nung nawala siya. Hindi mo kailangang magpaka-stress. Hindi mo kailangang magpakalungkot nung nawala siya. Gamit ang no contact rule, ang napakagandang revenge dito is yung pag-aayos mo, pagpapaganda mo. Lalo na nandyan na yung social media, madali nang iparating sa kanya kung ano ka ngayon,
kung anong sinayang niya. Gusto kong iparating sa kanyang utak, sa kanyang isipan, na ibang-iba ka na. Gulatin mo siya sa pagiging blooming mo. Sa hindi niya inaasahang, alam mo yun, upgrade mo sa sarili mo. Sa ganyang paraan, babalik muli ang interest ng isang lalaki sa iyo kahit na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Makikita niyang muli ang value mo. Makikita niyang muli ang isang babaeng sumayang. Makikita niyang muli ang isang babaeng sinayang niya. Diyan siya ngayon nagkamali. Kasi hindi naman madaling mawala yung nararamdaman. Kaya ka nga niya nagustuhan. Siguro dahil sobrang ganda mo, sobrang bait mo, sobrang sexy mo. Pakita mong muli yon. Okay? Huwag mo siyang i-message. Mag-post ka lang ng blooming picture mo, kaseksihan mo sa social media. Sigurado ako, babalik muli ang interest. Magugulat ka na lang isang araw, chat-chat na lang yan sa'yo. Tatawag na lang siya sa'yo. At please, wag mo muna siya masyadong i-entertain kapag ka nangyari yun. Okay? So next. Gawin mo yung LDR strategy. Okay, mga OFW, para po sa inyo to mga kamamay. Okay? So habang kayo ay malayo sa isa't isa, huwag palagi kayong maging available sa pagchat-chat sa kanila. Huwag kayong habol ng habol. Kasi the more na humahabol kayo ng humahabol sa kanila, the more naman silang lumalayo, lalo kayong binabaliwala ng mga yan. Lalo lang kayong mahihirapan, lalo lang kayong mai-stress, tapos pagka hindi kayo na-message ng mga yan, umiwas sa inyo, kayo yung magtatampo, magagalit, mag-isa pa naman kayo dyan. Bilang isang OFW, mahirap din yung malayo. Pero sana wag niyo po sanayin ng isang lalaki na kayo yung habol ng habol. Minsan, mga kamamay, wag rin kayong magparamdam. Okay, wag rin kayong magparamdam para makita ng isang lalaki na hindi lang sa kanya umiikot ang oras ninyo. Pakita nyo na marami rin kayong ginagawa, busy kayo. Siyempre, wag nyo kalilimutan yung magpaganda. Kahit nasa ibang bansa kayo, nasa Taiwan kayo, okay, kung nasaan man kayo, mag-ayos din kayo. Hindi ko naman sinabing mag-ayos kayo ng bonggang-bongga. Yung mag-ayos lang kayo ng sarili ninyo. Nasa malayo na nga kayo, papangitin nyo pa yung sarili nyo eh. Baka lalong maghanap ng ibang inyong mga partner. So, ang akin lang dito mga kamamay, mag-ayos kayo, then mag-post kayo sa social media, yung iba naman dyan, nakakapag-post pa rin eh. Diba? Post nyo yung napaka-blooming yung larawan, kahit pagod sa trabaho, syempre may day off naman kayo, mag-ayos kayo. Then, i-post nyo. Tapos, huwag kayong masyadong mag-chat. Huwag kayong habol ng habol. Kasi yung iba dyan kapag ka-day off, tawag ng tawag eh. Tapos yung lalaki, ang daming ginagawa, nauumay. Okay? Yung lalaki, siyempre, ang lalaki naman, kapag palagi nyo kinukulit, lagi nyo tinatawagan, nauumay din po yung mga yan. So, imbes na kulitin nyo ng kulitin, habulin nyo ng habulin, huwag muna kayong magparamdam. Huwag muna kayong mag-chat ng mag-chat. Okay? So, imbes na mag-chat kayo ng mag-chat, habol kayo ng habol, magpaganda kayo, mag-ayos kayo. Siyempre naman, sigurado naman ako na meron kayong gusto rin gawin dyan kapag ka-day off. Hindi naman laging gusto mong kausapin yung lalaki. So, kaya bumababa yung value ninyo eh. Kapag ka-day off, gusto mo laging kausap siya. Ayaw mo munang tigilan yung lalaki. May ginagawa rin naman yung lalaki. Hayaan mo siya yung maghanap sa iyo. Kung pwede kang mag-chat na lang sa kanya, o kamusta kayo dyan, ganito, ganyan. Pero yung magpag-aayos, yung pagpapaganda, yung mga bagay na po pwede mo pa rin gawin kahit nandiyan ka, kapag ka-day off, di ba? Kapag ka-day off, gusto mo rin magpahinga. Gusto mo rin walang sakit sa ulo. So yun muna, gawin mong ganun. Kung wala rin paramdam mo ng isang lalaki, huwag ka rin muna magparamdam. Pero huwag kang habol ng habol. Sa ganyang paraan mga kamamay, kapag hindi ka masyadong nagchat-chat, siya yung maghahanap sa inyo. Siya yung mag-set up ng kanyang schedule sa schedule mo. May isip niya na, aba, si babe pala, walang pasok ngayon, tatawagan ko. Aba, si babe pala, day off ngayon, chat-chat ko. Gusto kong gano'n na mangyari sa isang lalaki, siya yung maghahanap ng oras mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ka palagi mag-chat-chat sa kanya. Sabihin mo sa kanya na day off mo ngayon, ganun lang. Sabihin mo sa kanya na magpapahinga ka, ganun lang. Okay, kapag gusto ko ng isang lalaki, gusto ko ng isang lalaki. Walang tataas ang interest, kaysa doon sa sasawain mo siya sa oras, tatawagan mo, kukulitin mo ng kukulitin, nananawa, hanggang sa mag-sink in sa utak ng isang lalaki na, ayoko nang kausap to, ang haba nitong magkwento. Ayoko nang kausap to, masyadong naubos ang oras ko. Yun, ganun. Kaya ayoko mga kamamay na palagi kayong message ng message, tawag ng tawag, kulit ng kulit. Kailangan, marunong din kayong maglimita ng inyong oras sa isang lalaki. Okay? So next,
gawin mo ang 24-hour rule reply. Yes, mga kamamay, 24 hours rule reply. Ibig sabihin, bago kayo mag-reply, 24 hours. Paminsan-minsan lang ito. Ipakita mo mga kamamay na hindi palaging sa pagtunog ng telepono nyo, magre-reply agad kayo. Nasasana yung isang lalaki kapag mabilis kayo mag-reply eh. Okay? So, pwede kayong makipag-usap sa kanya na sunod-sunod. Okay, usapang-usapan kayo, pero wag palagi. Magkaroon ka din ng limit. Sabihin, balipasin mo ang 24 hours bago ka ulit mag-reply para isipin ng isang lalaki na hindi lang sa iyo umiikot ang oras niya. Na hindi lang sa kanya umiikot yung araw mo. Pag nalaman ng isang lalaki na, ay, hindi pala ito nagiging interesado madalas sa akin, marami rin pala itong ginagawa, siya mismo, mga kamamay, ang magbibigay ng interest sa iyo. Mas na-challenge ang isang lalaki sa ganitong mga babae. Kapag hindi palagi sa kanila lamang nakafocus, yung iba kasi, okay, nag-chat umaga, pinabutan ng madaling araw, ganun pa rin hanggang sa naumay. Hindi po hindi po sustainable yung ganung klase ng relasyon. Yung tipong umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, inumaga na ng pag-chat, sa una lang po yan masarap. Nandun pa yung kilig, nandun pa yung excitement, pero pagdating sa isang relasyon, hindi po pwede yan. Paminsan-minsan gawin mo rin na pag-isipin ng isang lalaki. Paminsan-minsan, pagtakhin mo rin ng isang lalaki. Yung tipong bakit hindi ka nag-reply, 24 hours na ang lumipas, hindi ka pa nagre-reply. Sabihin mo lang sa kanya, may ginagawa ka, may ginawa ka, nagpahinga ka, natulog ka, kulang ka sa pahinga. Ganun lang kasimple. Ang isang lalaki, sigurado ako, magiging interesadong muli, lagi kang i-chat-chat, lagi kang mamimiss kapag ginawa mo yan. Kaya mga kamamay sana makatulong ang ilang mga tips na to pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. And for more video and love advice, wala muna tayong advice ngayon kasi kukunti pa yung nagbe-message. Okay? Pag nakabasa tayo ulit ng comments ninyo, saka ulit. Okay? So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.